everyone! Ito nga po, ipapasilip ko sa inyo yung aming naging camping noong May 2023. Nagcamping po kami sa Lillooet at iyan nga po, kami po ay nag-set up dyan ng tent at ito papasilip ko po sa inyo yung aming naging biyahe. Ayan po yung mga dinadaanan namin dito. Ayan, papunta po kami ng Squamish, galing po kami ng Vancouver. Ayan, ang ganda-ganda ng mga daan dito. Talaga naman pong pinapaganda ng pamahalaan. Pamahalaan. Ayan, dyan po napupunta ang mga bayad ng tax ng aming mga mamamayang madlang people dito sa Canada. Ang pagpapaganda ng mga daan. O, di ba? Ayan. Kaya, dapat lamang pong i-enjoy natin. Kailangan po nating magbiyahe para maranasan po natin at makita kung saan napupunta yung ating mga binabayad na tax. Binabayad na tax, parang nagbabayad ako ng tax. Ayun lang. Kaya ayan, nakikita nyo naman, pag kami namimiss namin ang buhay probinsya sa Pilipinas, ito po yung ginagawa namin. Madalas namin gawin pag ganitong summer, ang mag-camping. Hindi po lahat ng mga kapwa natin mga Pilipino, gusto po nila ang camping. Dati ayaw din po namin mag-camping, pero masaya po pala. Lalo na yan, pag nagdadrive ka sa ganyang mga daan, nakikita mo yung mga bulubundukin. Dito po sa Canada, maraming bundok, lalo na po dito sa British Columbia. Ay nako, dito po ang talagang maraming bundok. Ito po ang kabundukan sa Canada. Nandito po ang maraming kakahuyan. Diba? Hindi po lahat ng parte ng Canada, mayroon pong mga bulubunduking ganito, kagaya ng sa amin dito sa British Columbia. Ayan. Kaya, ang ganda-ganda naman, diba? Kaya yung mga maganda mag-camping dito, kaya yung ibang mga nasa ibang probinsya ng Canada, dumadayo din po sila dito sa British Columbia pag ganitong mga panahon. Pag panahon na po ng summer at masarap na po mag-camping, matulog po sa ilalim ng mga punong kahoy, at mag-camping sa mga gilid-gilid po ng mga ilog at ng mga karagatan. Karagatan ng mga lake, ganun po. Ayan, ang taas-taas ng mga bundok, diba? Ayan, nakakalula, lalo pag tumingin ka sa baba, naku po, bangin na pong napakatarik. Pero ang ganda-ganda pa rin pagmasdan, at ayan nga po, inumaga na kami sa aming daan. Ganito po kami pag umaalis, pag kami nagbibiyahe, kung may gusto kami puntahan, talaga naman po ang asawa ko, kailangan alas 3 na madaling araw, kailangan mo nang umalis para po may mapwestohan ka, lalo na kung ang plano nyong puntahan ay dun sa mga campsite na first come, first serve po. Ayan. At ito nga po, meron po kaming kasama dito na nag-camping. Sila Ate Mariluz, yung kasama po namin na nag-long drive sa Prince Edward Island. At sila rin po ang mga kasama namin, at dito po nag-umpisa ang lahat kung bakit kami nagbiyahe ng Prince Edward Island. Pero kami po ngayon ang nauna para po makarating dyan sa aming pagkakampingan sana. At ayan nga naman, nakita nyo naman na una kami sa biyahe. Dahil ang asawa ko ayaw po niya nagpapahuli. Kailangan maaga. Kailangan unahan mo ang haring araw na lumabas. Paglabas dapat ni haring araw, nandun na kayo sa inyong destinasyon. Maganda nga lang po magbiyahe pag ganyan na. Malamig pa. Kaysa naman po yung tirik na ang araw, saka palang aalis. Pagdating mo sa pupuntahan mo, wala ka na mapwestuhan dahil ang mga tao naghahanap ng magandang pupuntahan. At ayan nga po, tingnan niyo po yung aming dinadaanan. Ano po siya, talagang horseshoe po siya talaga siya. Grabe yung liko, parang likong siko, sabi nga nila sa Pilipinas. O, di ba? Ayan. Ang ganda-ganda ng daan, di ba? Kailangan natin i-enjoy. Kailangan naming i-enjoy ang summer dito sa amin sa Canada kasi nga po, pag taglamig na, nag-hibernate na po kami. At ayan nga po, ayan na yung lake na pupuntahan namin, ang Seton Lake. Isa po yan sa pinakamagandang lake po dito sa amin sa BC. At ayan, pupunta po kami sa campsite, nag-take po kami ng chance, baka sakaling makapasok kami dahil nga po iyan ay free na campsite.
Pero maganda naman po dyan. Kaso nga po, ang nangyari, umikot lang po kami dyan at wala po kaming nakuha. Buti na nga lang po at meron po kaming nakaitang mga netizen o citizen, gano'n, na mga nagka-camping din, naghahanap ng campsite. At sabi po nila, itinuro po nila sa amin ang, ayan po dapat, dyan po kami magka-camping, kaso puno na po dyan sa BC Hydro campsite po na yan. Kaya kami po ay nagpunta dito sa Cayos campground po ng Lillooet. Ayan po, dyan si Uncle John, siya po ang namamahala dyan. At siya sadya nga naman pong napakabait niya. Ang totoo lang po, hindi pa po open yung campsite niya para sa mga tenting na kagaya namin. Dahil nga po, mukha naman kaming mababait, kaya pinagbigyan niya po kami. Binigyan niya po kami ng aming site. At ayan nga po, naka-set up na ang aming tent at hinihintay pa namin ang iba naming mga kasamahan dyan. O, diba? Nakaduyan-duyan na ang aking Gabriel. At syempre, ayan, Kuya Bahin, nakaduyan na rin. At magkakabit pa ng panibagong duyan. Ayan ang masaya. Pag ganitong nag-umpisa na ang mainit na panahon, ay masarap na pong magduyan-duyan sa ilalim ng punong kahoy. Diba? Piling probinsya. Ganyan. Di ba sa probinsya ganyan? Ayan yung mga nakakamiss, paduyan-duyan ka lang. O di ba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Magduduyan-duyan ka lang sa ilalim ng punong kahoy. At ayan, ang aming tent ay ready-ready na nga po. Silipin niyo po ang aming munting tahanan. Munting tahanan daw, o di ba? Ayan ang aming tutuluyan ngayong gabi. Isang gabi lang kami dyan kasi na may mga lakad pa naman kinabukasan ng aming mga kasama. Kaya ayan, good for one night lang ang aming tenting. O diba? Ang sarap-sarap sa pakiramdam. O ayan ang aking anak, excited. Ang Kuya Mateo. O diba? Ang dami niyang question sa buhay. At ayan, dumating na nga po ang Vita Plus car ni Ate Mariluz at drive nga po ng kanyang binata. Ayan, kasama po namin ang kanyang mga anak at ang kanyang kapatid sa camping. O ayan, first time namin mag-camping together. Kaya ayan, papasilip namin sa inyo ang aming munting karanasan. Munting karanasan, sabay ganun, di ba? O ayan, gada-gada ng car ni Ate Mariluz. Pinatata kanya ng First Vita Plus. Ayan ang aming online business. At iyan nga po, pagkatapos po namin mag-set up ng aming mga tent at ang aming mga lamesa, naggayak naman kami para pumunta sa Seton Lake para po maligo ang aking mga anak. At syempre, hindi matatapos o hindi po pwedeng nagcamping kami na hindi sila lulublob sa tubig. Iyan po ang kanilang kaligayahan at iyan po ang nagpapasaya sa kanila. O diba? Kaya nga po ang aking asawa yung masipag ipag-drive ang kanyang mga anak kasi ang kaligayahan lang naman nila lumublob sa tubig. Para yan silang mga isda na kailangan nakalublob sa tubig pag summer. Ay ayos lang naman yan kasi libre lang naman po ang mga tubig dito. Libre ang mga tubig, ganun. Ang puhunan mo na lang oras at saka gasolina. At saka syempre dapat masipag ka mag-drive. Kaya iyan po, eto po ipapakita namin sa inyo ang aming isa sa paborito naming campsite. Ayan po ang Seton Lake. O diba? Ayan po ang Seton Dam sa baba. Hydro po yan. BC Hydro, ayan, dyan po nanggagaling ang tubig niya sa Seton Lake, sabay ganon. O, ayan, di ba? Ang ganda-ganda. O, para kang nasa Lake Louise ng Alberta. O, di ba? O, ang ganda-ganda. O, yan din naman yun. Lake din naman yun. Tubig pa rin yun. O, di ba? O, kaya takilikin ang sariling atin kung tayo tiga British Columbia. Ayan, para kang nasa Lake Louise. O, di ba? Hindi ba? O, ayan. At ang aking asawa nga, ipinagbobomba na ng paddleboard ang kanyang mga anak. Kaya, ayan, sila Matt Gab ay nakaredy na naman yan po para lumublob. O, di ba? Ang saya-saya ng buhay bata. Ang sarap maging bata, o diba? Enjoy lang ang life, mga anak. Sabay ganun. Ayan ang kanilang paboritong lake ngayon, o diba? Ang Seton Lake at salamat sa isa kong napakabait na kaibigan. O ayan.
dahil tinuro niya sa amin tong lake na to, at ito na ngayon yung aming paboritong puntahan. Pangalawang beses na nga po namin yung pumunta dito. At ayan, ang aking mga anakis. Talaga namang hindi na nagpapaawat, o diba? Ayan, at sobra pa nga pong napakalamig niyan kasi nasa kalagitnaan pa lang po yan ng May. At ang mga anak ko na may sagyang excited. Hindi ko pa kayang lumublob dyan. Hindi ko pa kayang maligo dyan. Pero yung mga anak ko, hindi ko alam kung bakit. Kaya kahit ilublob mo yan sila dyan sa tubig at maglulublob, magtatampisaw po talaga sila dyan. Pero ang nanay nila, nako, hindi ko kakayanin yan. Sila lang ang may kaya nun, pero ako hindi. Kaya ayan, nakikita nyo naman, hindi pa po ganyan karaming tao ang pumupunta dyan. Kasi nga po, malamig pa ang tubig. Meron po mga pumupunta, mga nagka-camping, nagpipiknik lang dyan sa tabi niyan. Pero madalang pa po ang lumalangoy at talaga namang mapapasigaw ka sa lamig. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung mga anak ko, hindi ko alam kung anong klaseng balat meron sila. Kaya kahit napakalamig, lalo na ang aking panganay nako, si kuya. Pag tinanong mo yan, sabihin niya warm yung tubig kahit napakalamig, akala mo may yelo. O ayan, nakikita nyo naman, o diba? Parang sila lang ang tao sa lake. O diba? Ayan, tuwan-tuwa ang aking mga anakis. O, may pahiga-higa pa sila dyan. Samantalang ang kanilang ina at ama ay nasa pang-pang at i-enjoy naman mag-snack ng mag-snack at makinig ng music. O, diba? Ang saya-saya. Ganito lang po ang buhay namin dito sa ibang bansa. Pag ganito lang po na summer, hindi pa naman summer yan kasi May pa lang. June pa nag-start ang summer. Kaya spring season pa lang yan, pero mainit na. Kaya pag nakita na namin ang araw, nako, talaga naman, hindi na kami nagkakamayaw niyan. Naghahanap na kami ng mapupuntahan na magpapaaraw. Ini-enjoy po namin ang araw. Kahit po ang inyong manang ay medyo, sabi nga, sensitive ang skin ko sa araw. Pero okay lang. Nag-sweater na lang ako. Ginagawa ko na lang ng paraan. Sabay ganun. O ayan ang Gabi. Diba? Nagpa-paddleboard na din siya. Ang saya-saya lang nilang pagmasdan. Ang sarap-sarap din sana maglublob dyan, diba? Kayo ba, mga biyahero, o diba? Gusto nyo rin ba yung ganyan? Masarap yan pag mainit na mainit ng panahon. Pero pag ganyang malamig pa, nako, sa kanila na lang. Sabay ganun. Okay, tingnan nyo naman. Hindi naman siya nagsasawa dyan sa tubig. Mag-aaway kayo niyan pag pinauwi mo na yan, o diba? Pag dinala mo yan sa mga ganyan lugar, ihanda mo na ang maghapon. Para dyan, kahit dyan na sila lumublob maghapon. Masaya na po yan sila. O, diba? Kaya happy lang naman. Para masaya ang lahat. Ilagay mo na lang sila dyan. Humanap ka ng lugar na may tubig. At ayan nga po, syempre, ang manang ay mapapicture naman dyan sa lake. O, diba? Ayan yung aking mga collection ng aking pictures dyan. O, diba? Shinare ko lang naman para hindi man po nasa gallery ko lang. O, diba? Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming mga biyahe, sa aming mga video, sa panonood po ng aming video. Kung kayo po ay nag-i-enjoy, please subscribe. At ayan nga po, pabalik na po kami sa aming campsite. Ayan nga po sa Lillooet, mismo sa kanto po niyan ang Cayos Campground. At ayan, hapunan na po. Hapunan na po. At yung nag-iisang tent namin kanina, ayan, biglang nag-usbungan sa katabi. Bigla po kaming napuno, o diba, ang saya-saya na. Ayan, nag-ulputan ng mga tent. O, diba? Dito kami matutulog ngayon. Ganito po ang buhay namin. Pinagpapalit namin minsan ang kama sa airbed. Ayan. At pinagpapalit namin yung aming mga kusina sa mga ganyan. O, diba? Mag-iihaw-ihaw. Yan ang masarap sa camping. Ihaw-ihaw lang, kwento-kwentuhan. O, diba? At ayan naman ang aking asawa. Si Kuya Bahid ay talaga namang inuumpisahan na nila ang kanilang session. May session silang dalawa. O, diba? Ayan ang stoppy ni Gabi. O, kasama pa sa camping. O, diba? Ang saya lang.
At ayan nga po, kung kapuyo po nag-enjoy sa aming mga video, please subscribe po. At ito po yung maganda pag napaaga ka pong mag-camping hanggat hindi pa po nakaband ang anong tawag dito, ang fire, o di ba? Pwede pa kayong mag-bonfire. At iyan ang maganda. O, ayan, nag-iihaw na yung aking anak ng kanyang marshmallow. At iyan naman po talaga ang masaya, diba, sa campingan, yung ganyan, nag-iihaw ka ng marshmallows. Ayan, si Ate Mariluz, nag-ihaw na ng aming hapunan, barbecue. O, diba, ang saya. At may inihaw pa siyang mais. Kita mo nga naman, ano? May mais pa kami na inihaw. Di ba napakasarap? O, kwento-kwentuhan lang, malayo sa malayo sa kabihasnan. Pero ayan, nasa tabing highway lang po kami niyan. Pero maganda po yung campsite na to. Kung kayo po ay naghahanap ng mapupuntahan pag summer, eto po, napakalawak po nitong Cayos Campground. At ayan, binisita po kami ng isang kaibigan. O, diba? May mga wild animals po dito. Kagaya po niya, si Bambi. Si Bambina. O, diba? Ayan, ganito nga po kaganda dito sa amin sa Canada. Ang mga wild animals, pinapabayaan lang po yan makisalamuha sa mga tao. Bawal po yan sila hulihin. Pero pag sa atin sa Pilipinas, nako, isang malaking piyestahan na yan ng mga magkakapit bahay, di po ba? O anong masarap na luto dyan? Nako, wag niyong pag-iisipan ng masarap na luto yan si Bambina. At nako, hindi tayo papayagan yan. Malaking multa yan. At ayan nga po, tuloy ang kasayahan sa campsite. At ayan, tapos na po kami maghapunan. At ang aking binata ay paduyan-duyan na dyan. Nabusog na ang kanyang tummy. Happy tummy na siya. At ito nga po, ang aming mga kasama ay tapos na ring maghapunan. Kaya ayan, kwentuhan na lamang po kami dyan. At pagkatapos nga po naming magkwentuhan dyan, ay ano pa ba, di tulugan na, ganun lang naman po ang masarap sa campingan talaga. At yan nga po ang anak ko, humirit pa bago matulog. Nainitan daw siya, kaya kumuha ng bucket, nilagyan ng tubig, nilublob ang mga paa. Kung pwede lang siguro lalangoy pa ulit yan sa sobrang init yata ng aming bonfire. Dami kasi naming kahoy. Ayun. Kaya yan, init na naman siya. Pero pagkatapos nga po niyan, natulog na po kami. Good night everyone na. O, diba? Matutulog kami ngayon sa aming tent. At iyan ang masaya. Buhay probinsya, binabalik-balikan. Yung mga naka-experience ng buhay sa probinsya, binabalikan namin pag ganitong summer. Pinaparanas din namin sa mga bata. At ayan nga po, pagkatapos niya magduyan-duyan, ayan naman ang kanyang ginawa. Kumuha na naman siya ng timba, nilagyan ng tubig at naiinitan na raw siya gawa po ng umaga na, pagising ko aga naman magluto ni Kuya Bahid at nakaihaw na siya ng paa sa tubig. Kung sana'y malapit lang kami sa lake, malamang nakalublob na yan. Pero malapit po kami sa ilog, sa Fraser River. Kasarap ng buhay. Meron akong tigaluto. Kaya si Ate Bel ay magsasahod na ay magsasahod. Magtitimpla ng kape at ayan ang masarap na sausawa ni Kuya Bahid. Kita mo nga naman, almusal pa lang yan. O, diba? O, diba? Isang malupitan, puro pagkain. Masarap sa kampingan. At ayan, kanya-kanyang kuha na ng almusal at tapos na nga mag-almusal at paduyan-duyan naman itong aking dalagita. O, diba? May paugoy-ugoy ng duyan pa dyan. At eto, pagkatapos nga po naming mag-almusal, ayan, kami nag-picture taking. Nag-picture taking kami. Picture namin ang kasakyan ni Ate Mariluz na may tatak ng Vitaplus. Ayan, proud na proud yan. Proud na proud kami na kami ay mga authentic dealer ng Vitaplus dito sa Canada, dito sa Vancouver. At ayan, picture taking muna ang mag-iina bago kami umalis. At pauwi na nga po kami dyan. Pabalik na po kami ng Vancouver dahil nga po may mga mahahalagang gagawin daw po sila kinabukasan. O, ayan, kaya one night lang po kami at saka 2 days. Sabi ganun. Maaga din po kami dyan umalis before lunch. Doon na po kami nag-lunch sa
sa lake muna. Tapos naiwan na po doon sila Ate Bel, yung aming kasamahan, yung kapatid ni Ate Mariluz. Naiwan na po sila doon at matutulog pa daw sila ng isang gabi. Pero kami po ay bumalik na po kami. Kaya ayan po, nasa biyahe na naman po kami. Pabalik na kami ng Vancouver. At ayan, ang ganda-ganda ng mga bundok, 'di ba? Ang saya-saya, nakakatanggal ng stress. Ewan ko, yan po yung Duffy Lake. Ayan, dinaanan namin. At ito naman, nag-stop over kami dito sa highest point sa isang lookout. Diba? Madadaanan mo to pag pupunta ka ng Whistler. Ayan. Makikita mo kung gaano yung katarik. At ayan nga ang sila Matgab. Unat-unat muna ng puwit at may pasayaw-sayaw pa at may picture-picture taking pa syempre dyan. Ang nanay naman, alam nyo na, si Manang ay kailangan laging may picture, o diba? O ayan, tignan nyo, look out sa bundok ng anong bundok ba yun? Di ko alam. Kaya ayan, o diba, ang lalim yan. Napakaganda, o diba? At yan nga po, yan po ang kwento ng unang camping namin ng May 2023. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood at sana hindi kayo magsawa, subaybayan nyo po kami, ang aming mga gala. Kaya kung nagugustuhan nyo naman po at nag-i-enjoy kayo sa panonood, please subscribe po and thank you for watching. Sana manood pa rin po kayo sa aming mga susunod na video. Maraming salamat!